Yan ba ang society? Sinasabing mas nakakahigit sa akin? Nang dahil sa kanya ay nakalimutan na akong purihin ng mga kalalakihan at wala lang ang nag-aalay sa aking templo. Cupid! Bakit, Inay? Hanapin mo ang isang mortal na nagangalang Psyche at paibigin mo siya sa isang nakakatakot na lugar. Okay, Inay. Napakaganda niya. Tira na silang kanan. Ang kanyang mukha ay sa Diyos. Tira na panawag ng sariling puso. Ililihim ko sa ina ang nangyari. Ginawa mo ba ang pinagagawa ko sa iyo? Bakit hindi siya umibig sa isang nakakatakot na nilalang? Anong nangyari? Ang aking gawin, Panginoon. Paglangkot ang aking anak. Sila ba'y walang nais na kamahal sa kanya? Ganito ang gawin mo. Bihisan mo siya ng gamit pangburol at dalhin mo siya sa tuktok ng bundok at iwan siya. Doon, susunduin siya ng kanyang mapapangasawang halimaw na ahas na may pakpak. Dapat noon pa lang ay iniyakan niyo na ako. Dahil ako ang karapat-dapat bilang pinagbuko ng langit. Magsialis na kayo. Masaya kong harapin ang aking katapusan. Napakapayapa ang lugar na ito. Tila ba nawala ang aking kalungkutan? Inaantok na ako. Pumasok ka, Psyche. Para sa iyo ang mansyon na ito. Maligo ka at magbihis at ihanda namin ang piling para sa iyo. Sino yan? Magpakita ka. Kami ang iyong alipin, kaya wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot sa akin, mahal kong Psyche, dahil nandito ako para sabihin sa iyo na darating ang iyong mga kapatid. Subalit huwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito ng matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa iyo. Ano ang aking kagustuhan na makapiling ang aking kapatid? Pumapayag na ako gawin mo ang iyong nais, subalit hinahanap rin ang sarili mong kapahamakan. Maraming salamat, mahal ko. O aking mga kapatid, sa wakas nagkita na rin tayo ulit. Masaya kami magkita ka ulit, Psyche. Hanga-hanga ang mansyon nito, Psyche. Kayo, aking mga kapatid, nilibot ko kayo sa aking mansyon. Salamat sa iyong inahanda sa aming kapatid. Pasensya na ngunit kami ay aalis na. Walang anuman. Aasahan ko iyan. Babalik kami bukas upang malawang kami. Mahal, napakasaya ko dahil muli kong nakita ang aking mga kapatid. Maghahanda uli ako sa pagbibisita nila bukas. Nagagalak ako makita kang nakangiti, mahal ko. Ngunit tandaan mo, hindi mo na ako makikitang muli pag binali mo ang iyong pangako. Sa ngayon, pagbigyan mo na kitang sa iyong kagustuhan. Psyche, bakit hindi naririto ang iyong asawa? Gusto sana namin siya makita. Paumanhin, ngunit hindi niyo pa rin siya makikita.
Bakit hindi siya nagpapakita sa amin? Sandali. Ang totoo niya na hindi ko pa siya nakikita at hinig niya lang ang aking naririnig. Ang kanyang boses ay parang hindi naman isang halimaw. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino, lalo na't hindi mo pa ito nakikita. Kailangan mo munang malaman ang kanyang buwangis sa lalong madaling panahon. Mamayang gabi, pag siya'y tulog na, pumunta ka sa kanyang silid at sindihan ang lampara upang makita ang kanyang mukha. Siya ba ang aking asawa? Di siya isang halimaw, kundi isang pinakagwapong nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Bakit nagawa ko ito? Sinira ko ang aking katiwala. Mahal ko, sandali. Pakinggan mo ako. Cupid! Nagtaksil sa akin, Psyche. Hindi ka tumupad sa pangako. At sa akin, hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Cupid, ang Diyos ng pag-ibig, ako ay isang hamak lamang, ngunit hindi ako tumupad sa pangako niya. Mawawala na ba siya sa akin ng tuluyan? Hindi. Ibubuhos ko ang lahat ng aking buhay upang hanapin siya. Kung wala siyang natitirang pagmamahal sa akin, babalik ako sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nagpunta ka ba rito upang maghanap ng mapapangasawa? Tiyak na ang dati mong asawa ay wala nang kakalam sa iyo. Sapagkat munti ka na siyang namatay dahil sa natamunang sugat na kumukulong lang niya. Isa kang kasumpa-sumpang nilalang na kailanmay hindi magkakaroon ng asawa pag hindi ka dumaan sa butas ng karamihan. Bago tumimimay, dapat mong mapaghiwalay ang mga pagkino. Napakahirap naman ang pinapagawa ng Diyos sa Pahihirapan ko siya ng pahihirapan at gugutumin ng gugutumin hanggang sa maubos ang nakakainis na tulad niya. Magandang araw, mahal na Psyche. Kumuha ka ng gintong balahibo ng tupa sa tabi ng ilog. Huwag kang magpapakamatay, Psyche. Hindi naman ganoon kahirap ang pinapagawa sa iyo. Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng tupa pagsapit ng hapon. Ang lahat ng tupa mula sa kabila ng halamanan ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa halamanan at doon ka kumuha ng gintong balahibo. May tumulong sa'yo. Hindi mo magagawang mag-isa kung nagagawa ko sa'yo. Di bale, bibigyan kita ng pagkakataon upang mapatunayan na ikaw ang may mabuting puso at magaling. O ito, kahon. Kumuha ka ng kagandahan mula kay Proserpine, ang reyna sa ilalim ng lupa. Sabihin mo sa kaniya na kailangan ko ito sapagkat napagod ako sa pag-aalaga ng aking anak na may sakit. kamahalan. Anong iyong nais, Immortal? Ikaw si Psyche, ang asawa ni Cupid. Tama ba ako? Upo kamahalan, nais kong humingi ng kagandahan na kailangan ni Venus. Si Venus, ang diyosa ng kagandahan? Nagkukulang pa ba ang ganda niyang taglay? O sige, akin na ang iyong kahon upang hindi ko maparusahan. Psyche!
Ano na lang ang mangyari sa'yo kung hindi ako dumating dito? Ang kapahamakan ang dulo ng pagkamausisa mo. Nilulong ako ni Ina upang hindi tayo magkita ngayon. Dalhin mo ito at ako ay pupunta kay Jupiter upang humingi ng pabor. Mahal na Ari. Ari ba humingi ng pabor? Iyakin mong hindi na kami gagambalain ng aking ina. Mortal na kayong kasal, Cupid at Psyche, at wala nang gagambala sa inyo. Kainin mo itong ambrosia upang ikaw ay isang magiging mortal. Sa wakas, makakasama na kita.